Chapter 11. Hindi mo lang ba naisip na masasaktan ang anak ko sa ginawa mo? At anong gusto mo? Magsinunggaling sa anak mo. Mas lalo lang siyang masasaktan sa mga kasinunggalingan mo. Well, ganyan ka naman talaga. Sinunggaling ka. Kaya nga hindi mo magawang aminin sa akin na may relasyon kayong dalawa ni Gray, hinayaan mo akong maniwala na may gusto si Gray sa akin. You betrayed Melnil Andy mo si Gray. Gray na naman. Kailan ba ayaw niyang mag-move on sa nakaraan na ito? Kay tagal na nung at ikakasal na siya sa ama ng mga anak ko. Kung meron man dapat magdamdam dito, magalit at manambat, ako dapat iyon. Hindi ko inagaw si Gray sa kanya, hindi din naman sa kanya si Gray. Pero siya, alam niyang ikinasal na kami ni Shechor at may anak kami pero nagawa pa rin niya itong agawin mula sa akin. Ginamit niya ang pagmamahal ni Shechor sa kanya para saktan ako. Halata naman gusto lang niya akong saktan, hanggang ngayon, si Gray pa rin naman ang gusto niya. Masyadong obvious ito. I have my ways to tell my daughter, wag mo akong pangunahan. Mariin kong sabi sa kanya. Humugot ako ng malalim na hininga pagkatapos. Wala sa plano ko na patulan siya pero sa tingin ko kailangan ko nang magsalita tungkol sa paratang niya sa akin, para matapos na ito. Napapagod na ako sa paulit-ulit niyang pagbanggit sa nakaraan. Alam mo Sofia, ayaw ko na sanang patulan ka sa madalas na paratang mo sa akin sa nakaraan dahil para sa akin, wala akong kasalanan sa'yo. Pero sumusobra ka na kaya makinig ka dahil ngayon lang ako magsasalita at sana ipasok mo ito sa isip mo. Wala akong inagaw sa'yo. I didn't betray you dahil mali ang inakusa mo sa akin, kaibigan ko lang si Gray, pareho natin kaibigan. He's not yours dahil pareho tayong kaibigan lang niya kaya wala kang karapatan na magdamdam dyan na parang inaagawan kita. Again, pareho lang natin kaibigan si Gray. Hindi siya sayo. Hindi ka niya mahal ng higit pa sa isang kaibigan, iyon ang totoo, at kailangan mong tanggapin layan para makapag-move ka na. Hindi ko napigilan sabihin ito para magising na siya sa katotohanan. Naniningkit ang mga mata niya pagkatapos kong magsalita. You forced me to confess my feelings for Gray in front of everyone. You made me believe that I wouldn't be embarrassed because you said Gray loved me. You're the reason I ended up in disaster. You're the reason Gray and I never ended up together. Paninisi niya sa akin. Okay. Inaamin ko na nagkamali nga siguro ako ng judgment sa naramdaman ni Gray sa'yo but I didn't force you, Sofia. Nakalimutan mo na bang pinigilan kita na ipagpatuloy yun pero ipinagpatuloy mo pa rin. At saka hindi ko kasalanan kung bakit hindi kayo nagkatuluyan ni Gray. Kahit paman, walang nangyaring masama sa'yo, hindi pa rin kayo ikakasal ni Gray kasi hindi kanya mahal ng higit pa sa isang kaibigan. Iyan ang totoo, Sofia. Panipi. Tinumbasan ko din ang galit niya. She became so irrational. Wala nang kabuluhan ang mga pinagsasabi niya. Walang hiyakal, galit na sabi ni Sofia at plano niya akong sugurin para sabunutan ng may hamarang sa aming dalawa. Si Gray ang gumagawa nito. Gray si Sofia, palyak-iyak pa ito. Inaway ako ni Sophie, hindi pa rin siya nagbabago. Palaaway pa rin siya hanggang ngayon. Kilala mo naman siya, di ba? Hindi ako nagsasalita para ipagtanggol ang sarili ko kay Gray, bagkus, napataas lang ang kilay ko. Okay, huwag ka nang umiyak, si Gray na nagpaawang sa labi ko. Sophie, mag-usap tayo mamaya. Sasamahan ko muna si Sofia dahil may pag-uusapan kaming mahalaga na tungkol sa aming dalawa. Really? Si Sofia na halatang tuwang-tuwa. Kunot-noo naman ako. Anong nangyari? Hindi naman siguro magtataksil si Gray sa asawa nito. Patay na patay ito sa asawa nito. Hindi ko dapat pag-isipan ng masama si Gray. Mas mabuti na rin na kausapin niya si Sofia para maintindihan nito ang totoo. Nasundan ko lang ng tingin sina Gray at Sofia na humakbang para iwanan ako. Ngumisi pa si Sophie, halata na iniinggit ako. Hindi naman ako naiinggit. Wala naman kasing dapat ikainggit. Nang nakalayo na sina Sofia at Gray, napalanghap ako ng hangin para kalmayan ang sarili ko. Umaasa talaga ako na titigilan na ni Sofia ang anak ko at sana umalis na sila dito sa beach resort. Tahimik na yung buhay namin ng mga anak ko, bigla na lang nag-ulo nang dumating sila dito sa resort ko. Pagkatapos kong kalmayan ang sarili ko, humakbang ako para bumalik na ng bahay.
Wala ako sa mood na bumalik sa clubhouse, masyadong napagod hindi lang katawan ko kundi pati na puso at isip ko dahil sa pag-aaway naming dalawa ni Sofia. Hindi ko ginusto na humantong kami sa ganito pero anak ko na yun sinasaktan niya. Mahal ko si Sofia, kakambal ko siya, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanya pero mas mahal ko ang anak ko. Hindi ko hahayaan na saktan niya ang anak ko. I was exhausted pero talaga nga naman minamalas ako. Bigla kasing sumulpot si Shachar sa harapan ko at may dala pa ito na bouquet of tulip na siyang paborito kong bulaklak. Hello baby, nakangiti niyang bati sa akin. Agad na buhay ang matinding galit ko sa kanya. I don't know how he managed to smile at me after all the stress and pain that he brought to my life. Anong kailangan mo sa akin? Pataray kong tanong sa kanya. Flowers for you. Tanggapin mo na. Ang layo ng binilhan ko nito. Napatingin ako sa bulaklak. Napakaganda nito tingnan. Pero nang naalala ko na galing ito sa kanya, pumapangit bigla ito sa paningin ko. Pero tinanggap ko pa rin naman ito, baka isipin pa niya na hindi ko marunong magbigay ng importansya lalo na sa effort niya. Thank you, baby. Foris na putol ang iba niyang sasabihin nang itinapon ko ang bulaklak na bigay niya sa basurahan na malapit lang sa amin. Sophie, laking mata niyang sambit. Ibinigay mo na, di ba? Kaya pwede ko nang gawin lahat ng gustuhin ko sa bulaklak na yan. Pasalamat ka nga at pinahalagahan ko pa ang effort mo at tinanggap ko ang bulaklak mo. Pataray kong sabi saka ako humakbang para iwanan siya. Malalaki ang hakbang ko pero sumasabay siya sa akin. Sophie, please hayaan mo naman akong magpaliwanag sa'yo. Pangako ko sa'yo, wala na akong itatago sa'yo, lahat sasabihin ko sa'yo. Napahinto ako sa paglalakad at matalim ang titig ko sa kanya. Kitang-kita ko naman ang pagsisisi sa kislap ng mga mata niya pero wala akong pakialam dito. Huli na ang pagsisisi niya, masyado na akong nasaktan pati na ang anak namin. Shachar, humugot ako ng hininga, kung totoong nakaalala ka na, siguro naman naalala mo na lahat ng ginawa mo sa akin simula pa nung mga bata pa tayo. Hindi ko na dapat isa-isahin pa sa'yo ang mga iyon para iparamdam sa'yo ang tindi ng sama ng loob ko sa'yo. Hindi ko na rin kailangan ipaalala pa sa'yo ang mga pangako mo nung pinilit mo ako na pakasalan ka kahit hindi mo ako mahal. 5 taon Shachar, 5 taon mong sinayang ang buhay ko. Ayaw mo akong pakawalan dahil ang sabi mo, ayaw mong lumaki si Shanae na magkahiwalay ang mga magulang niya pero sa isang iglap bigla ka lang nakipaghiwalay sa akin kung kailan inaayos na natin ang pagsasama natin. Bakit Shachar? Anong nangyari? Bakit mo kinakain bigla ang mga sinabi mo? Yan ang mga katanungan ko noon na gusto kong sagutin mo pero hindi na ngayon. Dahil napagtanto ko kahit ano pang rason mo, si Sofia man o hindi walang kahit anong valid na reason para magawa mong saktan ang puso ko, para magawa mong talikuran ang anak natin at para sirain mo ang pamilya natin. So kahit ano pang rason mo, hindi na mahalaga, masyado mo na kaming nasaktan. Nanininikip ang dibdib ko pagkatapos kong sabihin ito, kaya hindi ko napigilan ang pamamasa ng mga mata ko. Kitang-kita ko din ang pamamasa ng mga mata niya. Sa mahabang panahon na magkakilala kaming dalawa, ngayon ko lang nakita ang luha niya. Sabi nila, matigas daw si Gray pero si Gray, ilang beses kong nakitang umiiyak, ang totoong matigas ay si Shachar, hindi ko siya nakita lumuha. Kung meron sigurong pagkakataon, hindi ko na maalala. I'm sorry Sophie pero maniwala ka, mahal kita Sophie. Mahal na mahal kita, tuluyan ng tumulo ang luha niya. I know I was asshole, sinubukan kong maging mabuting asawa para sa'yo, bumawi sa'yo pero lagi akong pinaglalaroan ng pagkakataon. Alam ko naman na nagkamali ako dahil inilihim ko lahat sa'yo. Pero muli umaasa ako na sana pakinggan mo ako sa pagkakataon ito kung kailan handa na akong magpaliwanag sa'yo. I'm sorry Shachar but you're too late now. Keep your secret all by yourself. Kitang-kita ko ang matinding pagkabigo sa mga mata niya. Hindi mo na ba ako mahal, Sophie? Hindi ko napaghandaan ang tanong niya kaya ilang segundo muna ang lumipas bago ko siya sinagot. Yes, I don't love you anymore, Shachar. An ko na sa mga mata niya nakatingin. Loving you though gave me 2 beautiful children but still it is the greatest mistake I made in my life. Panipik. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko habang nakatingin kay Sophie na humakbang palayo sa akin.
Habang palayo siya sa akin, mas lalo kong naramdaman na palayo siya sa buhay ko. At kasalanan ko kung bakit ang tingin niya sa akin ay ako ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Dahil ako mismo ang gumawa ng paraan para magalit sa akin si Sophie. Marami akong nagawang kasalanan sa kanya dahil sa mga maling desisyon ko. Napatulo ang luha ko. Sunod-sunod. Bigong-bigo ang pakiramdam. Hindi ko alam kung paano magsimula. Gusto kong mabawi muli ang pagmamahal ni Sophie sa akin pero hindi ko alam kung paano dahil sa dami kong kasalanan sa kanya. Nanghihina akong napasandaw sa katawan ng puno ng niyog na nadaanan ko. Tulong luha kong napatingala sa ulap. Pinagsisihan ko lahat ng nagawa ko. Gusto kong itanong kung bakit pakiramdam ko napakaailap ng kaligayahan sa akin, lagi na lang hinahadlangan ang pagkakataon kong lumigaya pero bigla kong naisip na ako naman talaga ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng nangyari ngayon. At nasaktan ko hindi lang ang babaeng mahal ko sa simula pa lang kundi pati na ang anak ko. I don't know how to redeem myself from all those wrong things that I did to Sophie. Dahil sa nanakit na ang mga mata ko kaya napayuko ako. Kitang-kita ko ang pagkabasa ng buhangin dahil sa patak ng luha ko. Habang nakatingin sa luha ko, unting-unti bumabalik sa ganito ko ang nangyari sa nakaraan kung bakit nagawa kong hiwalayan noon si Sophie. Kung bakit nagawa kong talikuran ang pinanggako ko sa kanya. Oo, totoo. Totoong pinili ko si Sofia, hindi dahil sa mahal ko si Sofia kundi sa pakiramdam ko kailangan kong piliin si Sofia ang panahon iyon. Flashback You're Alive, Sofia. Hindi ko mapigilan sambit. Nakabawi na ako sa pagkabigla ko nang nakita ko siya pero hindi pa talagang tuluyan nag-sink in sa isip ko ang katotohanan na buhay pa siya. Hindi naman talaga ako namatay. Pinalabas lang ni na mommy at daddy na patay na ako para mailayo ako kay Sophie. Malapad ang ngiti niya sa akin. Alam mo naman di ba? Walang ibang gustong gawin si Sophie, wala siya ibang hangad kundi ang mapahamak lang ako. That's why parents hide me to protect me against my twin sister. And now, I'm back because of you. Masaya ka ba na buhay pa ako? Masayang bulalas ni Sofia, saka siya yamakap ng mahigpit sa akin. Hindi pa ako masyadong nakabawi mula sa pagkabigla ko kaya hinayaan ko lang siya na yakapin ako. Naninigas ako, hindi pa rin ako halos makapaniwala na buhay pa hanggang ngayon si Sofia. Hindi ko kanyang ipaliwanag ang naramdaman ko. Maya-maya nang nag-sink in na sa akin ang lahat, niyaya ko siya sa opisina ko para makapag-usap kami ng masinsinan. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin, Sofia? Bakit hinayaan mong isipin namin na patay ka na? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang maramdaman ko sa nalaman ko na buhay pala siya. Maraming buhay ang nagulo dahil sa akala namin patay na siya. Pero nandito siya sa harapan ko, buhay na buhay. Pasensya na, 2 years akong nasa coma at nung nagising naman ako ay nagkaroon ako ng amnesia. Kababalik lang ng alaala ko, paliwanag niya. Masaya ka ba dahil buhay ako at nandito na ako sa harapan mo, Shichar? Bumalik ako dahil sayo. Mahal mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Nakangiti niyang tanong sa akin. Napatitig ako sa kanya. Para sa akin, wala na ang kaibigan kong si Sofia, para na siyang estranghero sa paningin ko. I'm happy that you are alive, Sofia, ang tangi kong naisip na sabihin sa kanya. Hindi ko na pinansin ang iba niyang sinasabi. Alam na ba ito ni Sophie? Panipi. Hindi pa. Natatakot kasi ako na baka ano ang mangyari sa akin pag magpakita ako sa kanya. Baka matuluyan ako. Samahan mo ako kasi natatakot ako kay Sophie. Siya ang dahilan kaya muntikan na akong namatay noon. Siya ang dahilan kaya nagkahiwalay tayong dalawa. Naikuyong ko ang kamao ko sa sinabi niya. Galit na galit ako sa narinig ko kaya hindi ko na napigilan at kailangan na siguro niyang pagsalitaan. Sofia, ikaw mismo ang laging nagpapahamak sa sarili mo, huwag mong isisi kay Sofia kung ano ang nangyari sa'yo. Hindi ko hahayaan na pagsalitaan mo ng ganyan ang asawa ko. Kung ganyan lang din ang tingin ko kay Sophie, I suggest na huwag ka nang magpakita sa kanya, para maging ligtas ang buhay niya. Hindi si Sophie ang nagpapahamak sa'yo, ikaw mismo ang nagpapahamak sa buhay niya. Napaawang ang labi niya sa sinabi ko. Naramdaman ko ang pagkalma niya sa sarili kalaunan. Sunod-sunod ang paglanghap niya ng hangin. What happened to you, Shichar?
Nagtampo ka ba sa akin dahil matagal bago ako nagpakita sa'yo, nagpapaliwanag na nga ako, di ba? Bumalik ako para sa'yo. You can have me now, Shechar. Nerealized ko kasi nung nakaalala ako na ikaw naman talaga ang mahal ko at hindi si Gray. Wala akong pakialam sa sinabi niya. Hindi ako tanga para maniwala sa sinabi niya. At isa pa, wala naman talaga akong pakialam sa kahit sino ang mahal niya. I really don't like her ever since kahit pa itinuring ko siyang kaibigan. I was just guilty when she died, hindi ako nasaktan. Actually, nakahinga ako ng maluwag kahit na guilty ako dahil pakiramdam ko kasalanan ko ang nangyari. Naisip ko naman kasi na hindi na mapapahamak si Sophie kaya nakahinga din ako ng maluwag. Baka hindi mo alam Sofia, I have a wife now. Ikinasal na kami ni Sophie at may isang anak na kami. At plano kong magkaroon pa ng maraming anak kay Sophie. Ani ko sa kanya, pero pwede mo naman siyang hiwalayan, hindi mo naman siya mahal. Ako naman ang mahal mo Shechar. Pwede pa tayong dalawa. Pareho natin mahal ang isa't isa, deserve nating dalawa ang magsama, deserve nating dalawa ang sumaya. No, mariin kong tanggi. Hindi kita mahal Sofia, na tulad ng inlisip mo. Si Sophie ang mahal ko. Mga bata pa lang tayo ay si Sophie na ang gusto ko. Hindi ko lang alam kung paano iparamdaman yun sa kanya. The truth is I am protecting her and not you. At ang pakasalan si Sophie ay ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko at wala sa plano ko ang hiwalayan siya. I love her. Wala akong ibang minahal kundi siya, ani ko na sa mga mata niya nakatingin. Nabura ang ngiti niya bigla sa sinabi ko. No, hindi totoo yan, Shechar. Ako ang mahal mo at hindi si Sophie. Sabihin mo na nagsisinungaling ka lang, na nagtampo ka fang sa akin. I'm sorry Sofia, pero iyan ang totoo. At saka, gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi si Sophie ang nagpapahamak sa sarili mo, ikaw mismo ang nagpapahamak sa sarili mo. At ikaw din ang nagpapahamak kay Sophie. Biglang tumalim ang titig niya sa akin. Walang hiya ka Shechar, sinira niyong dalawa Sophie ang buhay ko. Kayong dalawa ang dahilan kaya hindi naging kami ni Gray. Kayo ang dahilan kaya ikinasal si Gray sa iba, kung hindi dahil sa inyong dalawa ni Sophie, ako sana ang asawa ngayon ni Gray. Hindi ako papayag na magiging masaya kayong dalawa. Stop accusing the US, Sofia. We were doomed nung namatay ka. It's your parents' fault kung bakit inakala namin patay ka na. At saka, kahit hindi ka pa itinago ng mga magulang mo, hindi din naman ikaw ang magiging asawa ni Gray. We were Montreal, hindi namin magpapakasal ang taong hindi namin mahal. And Gray didn't love you the way how she loves his wife. Hindi si Sophie ang nagugustuhan ni Gray noon, wala silang relasyon ni Sophie. Gray loves his wife ever since. At sasabihin ko na rin sa'yo ang totoo, Gray likes Sophie more than you. Halos nanlilisik ang titig niya sa akin. Maya-maya, may kinuha siya sa loob ng bag niya. Isang baril. Nanlaki ang mga mata ko nang itinutok niya ang baril hindi sa akin kundi sa sarili niya. Hindi ko hahayaan na magiging masaya kayong dalawa ni Sophie, Shechar. At ang kamatayan ko ay ang maging simula ng hindi kayo magkaroon ng katahimikan. Alam ko ang ginawa mo noon ikaw ang dahilan kaya nadisgrasya ako. Akala mo ba hindi ko alam na may inilagay kang gamot sa tubig na pinapainom mo sa akin? Si Sophie naman ang dahilan kaya ako napahiya, pinilit niya akong ipagpatuloy ang plano kahit ayaw ko. Kayong dalawa ang may kasalanan. Dahil wala nang saysay ang buhay ko, kaya wala akong pakialam kahit mamatay pa ako. Pero tandaan mo ito Shechar, mayaman man ang pamilya mo pero hindi kayo matatahimik ni Sophie, manganganib ang buhay niya, manganganib ang buhay nga anak nyo. Kahit umabot man ng ilang taon, hindi titigil ang taong nagbigay ng importansya sa akin para makaganti sa inyo. Habang buhay, wala kayong katahimikan. Hindi mo kilala ang mga kalaban mo, dahil hindi mo kilala ang mga taong nag-inject sa inyo ng isang virus. Napaawang ang labi ko. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Nabigla ka ba na alam ko? Dahil ang mga taong gumawa nung sa inyo ay ang taong nagpapahalaga sa akin. Pag mamatay ako Shechar, hindi lang masisira ang pagiging doktor mo dahil sa ginawa mo sa akin noon. Masisira din ang pamilya niyo ni Sophie at hindi magkakaroon ng katahimikan ang mag-iina mo,
dahil gagawin lahat ng mga tauhan ko para ma-inject sa katawan ni na Sophie at ng anak mo ang pinakamalalang virus na naimbento ng grupo na yon. At that virus will make them suffer for the rest of their life. Hindi sila magkaroon ng normal at tahimik na buhay. They will be in hell sa buong buhay nila. At walang magagawa ang pamilya mo pati na mga Saavedra, dahil hindi nila kilala ang mga kalaban. Ang tanong siya, Char, kaya mo kaya silang protektahan habang buhay laban sa grupong tinutukoy ko? Kaya Ma'am Ilka siya, Char, si Sophie o ako, pananakot ni Sofia sa akin. Aminado ako na natatakot ako. But I didn't immediately give in to Sophie's threats. I didn't want to abandon my family. I also didn't believe she could actually do it. I thought she was just angry. But I was wrong because Sofia wasn't joking, she was truly determined to make both my life and Sophie's miserable. Nasa isang hospital ngayon si Sofia, tinangkapalan niya ang magpakamatay, dahil sa hindi ako sumunod sa gusto niyang hiwalayan ko si Sophie. Alam mo ba kung nasaan ngayon ang ilang tauhan ng grupong tinutukoy ko siya, Char? Sobrang lapit lang sa kanila ngayon ang anak mo. Isang go signal ko na lang at patay ang anak mo ng sniper ng grupo. Akala mo ba talaga na nakikipagbiruan ako sa'yo? Hindi mo sineryoso ang sinabi ko. Naikuyong ko ang kamao ko. Ano ba talaga ang kailangan mo? Galit na galit kong sabi. Gusto kong saktan mo si Sophie, gusto kong hiwalayan mo siya at sumama ka sa akin. Iyan lang ang paraan para mailigtas silang dalawa mula sa galit ko. Kung hindi ka papayag siya, Char, walang pakialam ang grupo kahit umabot pa ng ilang taon, magawa lang nila ang masamang plano nila kina Sophie at sa anak mo. Pero bago that, hindi mo na maging tahimik ang buhay nila. They will be living in hell, siya, Char. Believe me. Wala akong maisip na ibang paraan, pagkatapos ng ilang beses na nanganganib ang buhay ni na Sophie at Shania na hindi nila nalalaman, kahit masakit, na pagpasyahan kong hiwalayan si Sophie. Ito lang ang naisip kong paraan para mailigtas ko sila laban sa grupo na naging dahilan kaya nagdusa ako sa loob ng 5 taon. Pero wala sa plano kong putulin ng buo ang ugnaya ko sa Maglina ko. Gusto ko pa rin maging bahagi ako ng buhay nila. Wala sa plano ko sumama kay Sofia, plano kong bantayan sina Sophie at Shania mula sa malayo. Pero sa huling pagkikita namin ni Sofia, na plano ko na sanang makipag-deal sa kanya, may nangyari, at nagising na lang ako na ipinakilala niya sa akin ang sarili bilang girlfriend ko. At mahal na mahal ko daw siya. Nandito siya ngayon sa tabing dagat na nasa harapan lang ng bahay na tinitirhan ni na Sophie at ng mga anak niya. Hinihintay niya ang paglabas ng anak niyang si Shania. Madalas niyang makikita ang anak niya na naglalaro dito kasama ang kaibigan nitong lalaki kaya anabangan niya ang anak dito. Maya-maya nakita niya ang batang lalaki na laging kasama ni Shania, naglalakad dito sa papunta sa bahay, mukhang pupuntahan nito ang anak niya para makipaglaro na naman dito. Napatago siya para hindi siya makita nito. Baka sabihin pa nito kay Shania na nakita siya nito at hindi nalalabas ng bahay ang anak niya dahil sa ayaw nito na makita siya. Masyado siyang nasaktan sa isipin na galit sa kanya ang prinsesa niya. Mahal na mahal niya si Shania. Pati na ang bunso na anak nilang dalawa ni Sophie. Gusto din niyang may akap ang anak niyang lalaki na sa pagkaalala niya aahan ang pangalan, pero sa ngayon, kailangan muna niyang unahin na hulihin ang loob ni Shania. Hindi niya kaya kahit isipin lang na galit sa kanya si Shania. At aminado siya, umaasa din siya na pag magkaayos na sila ni Shania, tutulungan siya nito para magkaayos din sila ng mami nito. Lumabas siya mula sa pinagtatagwan nang nakita niya ang anak, kasama nito ang kaibigan, parehong may hawak na truck toy ang dalawa. Kailan pa nahiligan ng anak niya ang ganitong laruan? Humakbang ang mga ito palapit sa mga bato, ikinarga ang mga ito ang mga bato sa laruan ng mga ito. At hinayla ng mga ito ang truck toy papunta kung ano ang itinayo ng dalawa. Hindi siya napapansin ng anak niya, hindi muna niya nilapitan ito. Nakatingin muna siya dito habang naglalaro ito, napangiti siya pero sunod-sunod din ang pagpatak ng luha niya. Pinaghalong sakit at saya ang naramdaman niya sa sandaling ito. Miss na niya ang anak niya, at ngayon makakasama niya muli ito. Ilang minuto ang nakakalipas at napatingin sa kanya ang anak niya. Pinunasan niya ang luha at ngumiti siya sa anak pero sinimangutan siya nito. Hindi siya pinansin nito, niyaya nito ang kaibigan na pumasok na sa loob ng villa.
Sweetheart, sandali lang, kausapin mo muna ako. Pigil niya dito. Umalis ka na. You're not my daddy. I hate you. Halatang galit ito sa kanya. Parang sinasaksak ang puso niya dahil sa nakita niyang galit dito. Sweetheart, please. I'm sorry. I know that I hurt you. Mahal kita, sweetheart. Hindi sinasadya ni daddy na makalimutan ka. Aniya dito. But you said, wala kang ansiya, anito, nabawasan na ang intensidad ng galit sa mga mata nito. But now you said that you didn't mean to forget me. Niloloko mo ba ako? Ginugulo mo ang isip ko, nagsimulan ng mamasa ang mga mata nito. Napasquat siya para pantayan ito. Itinaas niya ang kamay para panasan ang luha sa mga mata nito. I'm sorry sweetheart, but I remember you now. At hindi na mawawala si daddy. Babawi si daddy sa iyo at kay Aahan, just give me a chance, please, namamasa na naman ang mga mata niya. I'm sorry sweetheart, please. Nagsumamo ang mga mata niya dito. Pero magkakaroon ka ng ibang anak na may ibang mommy. Hindi mo na kami love ni Aahan. Ipinagpalit mo na kami. Tulong luha na sabi nito sa kanya. Inisip niya ang ibig sabihin nito. Naalala niya na nagawa pala siyang lokohin ni Sofia na buntis ito, kaya pumayag siya na magpakasal na silang dalawa. Sa alaala niya si Sofia ang mahal niya kaya may nangyayari talaga sa kanilang dalawa pero hindi man niya kailanman inisip na magpapakasal silang dalawa. Pero nabuntis ito kaya pumayag siya na pakasalan ito. Pero nung isang araw nakita niya na may tabletang iniinom si Sofia, at dahil doktor siya alam niya kung para saan yun tulong para mabuntis ito. So napagtanto niya na hindi ito buntis, hindi lang niya nakompronta ito dahil sa biglang pagbalik ng alaala niya. At nawala na ito sa isip niya pero isa lang ang sigurado siya, hindi buntis si Sofia, wala siyang pananagutan dito. No, that's not true sweetheart. Hindi kayo magkaroon ni Aahan ng kapatid na may ibang mommy. Kung magkaroon man kayo ng kapatid ni Aahan, si mommy nyo lang din ang mommy. Inaalo niya ito. Pero bakit sabi nung kamabal ni mommy, magkakaroon na kayo ng anak kaya ayaw mo na sa akin, sa aming dalawa ni Aahan. That woman is lying, sweetheart. Si mommy mo lang ang love ko, siya lang ang gusto kong anakan. Naalala mo ba, sinabi ko sa'yo noon na si mommy Sophie mo lang ang love na love ko. But why she's lying daddy? Hindi na niya nakita ang galit sa mga mata nito. Because she is bad. I can't explain it to you, sweetheart, but I will handle her. Huwag kang lumapit sa babaeng, yun at makipag-usap. Don't tell her that I already remember you and mommy. Hahayaan mo muna si daddy na ayusin ang lahat. Then, after that, we will be happy, you, baby Aahan, me and your mommy. Do you understand, sweetheart? Tumango ito. Saka ito yamakap ng mahigpit sa leeg niya. Niyakap din niya ang mahigpit ang anak. Miss na niya ito. Umiiyak ito, pati siya ay napaiyak na rin. Nung naalala na niya lahat saka palang nasagot ang katanungan niya kung bakit parang may kulang sa buhay niya. Ang pamilya nilang dalawa ni Sophie ang kulang. Daddy, I miss you very much. Araw-araw akong umiiyak noon kasi miss na kita. Kahit kinalimutan mo ako pero lagi akong naghihintay sa'yo daddy. I love you very much, daddy. Umiiyak na sabi nito. Love you too, sweetheart. Mommy, may sorpresa ako sa'yo. Napatingin si Sophie sa pinto nang narinig ang anak. Nakaupo siya sa sofa at kasalukuyan niyang pinapaded sa kanya si Aahan. Masaya ang ekspresyon ng mukha ng anak niya. Saka ito bumalik muli sa labas, sandali lang, at pumasok ito muli. May hilang-hila ito sa kamay at ganun na lang ang pagkabigla niya nang si Shachar ang nakita niya. Nagkatinginan sila nito at napatingin din ito kay Aahan na pinapaded niya. Mabilis niyang tinakpan ng naka-expose na dibdib kaya napaiyak si Aahan sa pagkabigla. At nag-iiyak na ito dahil sa naputol ang akmang pagtulog nito. Naging grumpy ito kaya napatayo siya at isinasayaw ito. Sinubukan din niyang bigyan ito ng bottle milk nito pero itinapon lang nito ang bottle nito. Hindi na kasi niya pwedeng i-breastfeed ito muli pag ganito ang mood nito dahil kakagatan lang nito ang didi niya. At sigurado siya na ang ugali na ito ni Aahan ay namana nito sa ama. Baby Aahan, don't cry. Look, nandito na si daddy. Binal ika na niya tayo. Hindi na niya tayo iiwan.
Ang sabi ni Shanae sa kapatid. Ano naman kaya ang pinagsasabi ng Shechor na ito sa anak niya? Pero mabuti na rin na nagkaayos na ang mag-ama, ayaw niyang may kinikimkim na galit si Shanae sa ama. Pwede ko ba siyang kargahin? Tanong ni Shechor sa kanya. At ewan niya, kahit nagwawala at umiiyak si Aahan ay nagawa pa rin niyang ibigay dito ang anak. Alam naman niyang mahiyain si Aahan lalo na sa mga bago sa paningin nito. Tumigil naman si Aahan sa kakaiyak at napatitig ito sa taong kumarga nito. Tinatitigan naman ni Shechor ang anak. Namamasa ang mga mata ni Shechor at kitang-kita niya ang paglitay ng pangungulila sa mga mata nito. Hello son, I am your daddy. God, you look exactly like me. Ramdam niya ang pinaghalong saya ang pangungulila sa tinig ni Shechor. I don't know what to say. But love you son. I love you very much. Tulong-luha na sabi ni Shechor sa anak naming lalaki. Tinatitigan lang ni Aahan ang ama. Tila kinilala nito ang lalaking may hawak dito. Kukunin na sana niya muli si Aahan mula kay Shechor bago pa ito iiyak pero napatigil siya nang tumawa ito. Tinatawanan nito ang ama. Tuwang-tuwa naman si Shechor sa reaksyon ng anak kaya tuluyan ng niyakap ni Shechor sa Aahan. Tumatawa si Shechor habang yakap ang anak pero sunod-sunod naman ang patak ng luha nito. Inalis niya ang mga mata sa mga mag-ama niya. Naninikip kasi ang dibdib niya habang nakatingin sa mga ito. At sunod-sunod na ang pagpatak ng luha niya. Galit siya kay Shechor pero pinangarap talaga niya ang panahon ito. Ang maramdaman ng mga anak niya ang yakap ng ama ng mga ito. At pinaghalong emosyon ang naramdaman niya sa sandaling ito. Pero alam niyang masaya siya para sa mga anak niya. Binibigyan kita ng karapatan para gawin ang obligasyon mo sa mga anak mo. Kung gusto mong magpakama sa kanila, hahayaan kitang gawin yan, karapatan mo naman yan. Kung gusto mo silang bisitahin, wala din problema sa akin. Isa lang ang hiling ko sa iyo, ayaw kong maramdaman ng mga anak ko na mas mahal mo ang anak niyo ni Sofia kaysa sa kanila. At saka pagsabihan mo din si Sofia na wag niyang pakialaman ang mga anak ko. Dahil hindi ko siya uurungan, ako ang makakalaban niya oras na sinasaktan niya ang mga anak ko. Agad niyang sabi kay Shechor, nasa may terrace sila nag-uusap. Natutulog na si Aahan, si Shania naman ay nasa kwarto, ginagawa ang assignment nito kasama ang yaya nito. Sinabi niya din kay Shania na hayaan muna silang mag-usap ng ama nito at wag muna itong bababa. Wala akong anak kay Sofia at hindi kami magkakaroon ng anak ni Sofia, Marlang din nasabi nito. I don't want any other woman to be the mother of my children but you, Sophie. Biglang naging bitter ang pakiramdam niya sa sinabi nito. Matalim ang titig niya dito. Sofia is pregnant, paano mo naman no? She's not pregnant. Naloko niya ako, sagot nito. Tumitig siya dito sa kanya na pagtagpi-tagpi ang isang katotohanan. Kaya pala bigla ako na ang mahal mo. Alam ko na, nag-away kayong dalawa, sa galit mo, nakipag-iwalay ka dito. At ngayon, plano mong pumasok muli sa buhay namin ng mga anak mo. Iba ka din, Shechor. Ano? Awang labi ito. That's not true, Sophie. Ikaw ang mahal ko, Sophie. Ikaw lang ang minahal ko. Mapang-uyam siyang tumawa sa sinabi nito. Halos nanlilisik na ang titig niya dito. Ang kapal din ng mukha mo, Shechor. Para sabihin ko sa iyo, hindi ko naramdaman ang sinasabi mong pagmamahal kahit isang beses, kaya itigil mo na itong drama mo na mahal mo ako. Nasaktan mo na ako noon, hindi ko hahayaan na masaktan mo rin ako ngayon. Galit na galit niyang sabi dito. Nagtaas baba ang dibdib niya sa sobrang galit na naramdaman niya dito. Nakatitig lang ito sa kanya, maya-maya hindi niya napaghandaan ang gagawin nito, mabilis nitong hinapit ang batok niya at siniil ng halik ang labi niya. Gulat na gulat siya sa ginawa nito kaya hindi agad siya nakakilos. Pero nang nakabawi na siya mula sa pagkabigla, mabilis niya itong itinulak at nang nakawala na siya dito isang sampal ang pinadapo niya sa pisngi nito. Ngayon naramdaman mo na ang pagmamahal ko, nagawa pa nitong sabihin kahit na sample na niya ito. Walang hiya ka, Shechor. Galit na galit niyang sabi dito. Parang maliyak na siya sa sobrang galit na naramdaman niya para dito. You've got some nerve telling me you love me, especially after you chose Sofia over me and our children. You walked away from us, didn't you? All because of her, right? How can you say you love me now, after everything you've done?
Yes, ginawa ko nga yan, anito na parang kutsilyo na itinusok sa puso niya. Ang sakit na narinig mismo sa labi nito. But hindi tulad sa iniisip mo, Sophie. Please, let me explain. Explain. Ano bang ipapaliwanag mo? Sinabi mo na ang totoo. Inamin mo na. So bakit ka pa magpa? Dahil kailangan kong magpaliwanag, Sophie, napataas na ang boses nito. Mas lalo siyang nagalit sa isipin na nagawa nitong pagtaasan siya ng boses. Malaki ang kasalanan ko, Sophie, ako ang dahilan kaya nadisgrasya si Sofia noon. Panipik.